At kaugnay po ng epekto ng bagyong Ineng sa Benguet, makakausap po natin si Governor Nestor Fongwan. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito at live po kayo ngayon sa Balitang Hali. Hello, magandang tanghali po, Connie. Opo, makikikamusta ho kami sa sitwasyon ngayon dyan sa Benguet. Maulan pa ho ba kayo dyan? Okay naman, medyo huminto na yung ulan dito. Kaya lang marami pa tayong problema, no? Maraming closed na roads dito sa atin ngayon. Oho. At sa kabuuan, ilang hong landslide ang naitala sa inyong probinsya, Governor? Actually, marami. Hindi natin ma-quantify ngayon. Kaya lang, yung sa banda ng... may mga isolated na towns tayo. Halimbawa ng Bacon, isolated yon. Tapos yung Kibungan, isolated din. Right. Pero yung sa Mangkayan, yung pinangyarihan ng yung mountain slide, at least nakarating na yung mga rescuers doon. Actually, hinahanap pa doon 12, hopefully buhay pa sila, no? 12? Yeah, actually 16 yung natabunan ng mountain slides doon, At na-recover nila nung makalawa at saka kahapon yung 4 na cadavers. Tinutuloy nila ngayon yung search and rescue operations nila. Okay, so 4 po ang kumpirmado ng patay, tama ho? Yes, Connie. And then 12 pa ho ang pinaghahanap sa ngayon? Yeah, 12 ang pinaghahanap ngayon. Doon sa mountain slides, Opo. sa banda ng Tanag. Pero meron din sa Tanag, doon din sa same location na yon, pero hindi yon sa mountain slide na yon. Meron isa na hinahanap. Kaya ang hinahanap doon sa banda ng lugar na yon, 13. So sa nasasakupan niyo ho sa kabuuan, ilan ho ang naitala ng natin na patay at ilan ho yung mga nasugatan o kaya di naman ay nawawala pa? Ang total na namatay ay 8. Okay. Tapos pinaghahanap ang 13. Yan na po yun sa kabuuan. Yeah. So 13 plus 8, 21, yeah. Paano ho yung mga pamilyang apektado ho ng pagguho? Kamusta na ho sila? Okay naman. Actually, itong pagguho dito, lalong-lalo na sa Tanag, actually hindi naman residential houses ito eh. Ito ay mga temporary campsite nila, yung mga workers small scale mining. So walang pamilya doon. Yung kanilang pamilya, nasa kanilang mga residential houses. Pero yung naapektuhan ho nitong mismo mga pagguho sa iba pang lugar, kamusta na ho yung mga pamilya doon sa paligid? Naka-evacuate sila sa mga evacuation centers. Pero karamihan sa kanila na nasa mga relatives nila ngayon, So ilan ho ang pinag-uusapan natin mga nasa evacuation center pa ngayon, sir? Hindi natin muna mag-quantify dahil hindi ko ba makontak yung iba, pero marami pang nasa evacuation centers ngayon. Okay, yung inaayos yung mga kalsada, particular dyan sa Cannon Road, muli hong nagkaroon ng landslide muli at sinasabi na baka daw umabot ng 2 linggo. Sa tingin ninyo ho, magkakaroon ho ng development by after 2 weeks o mas matagal pa ho? Actually, yung Cannon Road, it's part ng Baguio yung natabunan ng mudslide doon. Okay, part na ng Baguio. Pero nakakausap din natin yung district engineer ng Baguio. Ando naman yung kanilang mga equipment saka tinutulungan ng mga private na equipments na doon. Oo. Pero nakikipagtulungan na rin ho kayo, kasi syempre parang pag sinabi ho natin, Benguet, Baguio, lahat po parang kayo isa na. Actually, daanan kasi ito ng mga tao natin Exactly. Kaya kailangan magtulungan kami. Yung pagmahal din ho ng mga presyo syempre ng mga gulay, di ba? Diyan ho dinadaan. Paano ho ngayon yon? Yun ho ang ginaiwasan natin, dahil ang Halsema naman kasi while may open road na pandon, at least open ngayon ang Halsema. Yun kasi yung main artery, pinanggagalingan ng mga production site natin ng mga gulay. So okay na po yun? Wala nang problema, sir? Walang problema sa shortage ng supply ng mga vegetables. Alright. So dapat hindi pala magmahal ang gulay? Normal yung tataas talaga. Okay, kaya lang dahil hindi medyo mas mawala ng mahirap, supply. Hindi mawala ng supply. Kahapon naman nakita ko meron mga 50 trucks na bumaba galing ng bundok Alright, meron pa ho kayong additional na information, sir, that you'd like to impart?
Kanina lang kasi may malaking fire doon sa may Camp 6, sa baba nung may malaking landslide. Aha. Tumawag kami ng mga fire trucks pero ang balita lang kanina ng punong barangay ng Camp 6 na si Salinas, sabi niya na-contain na raw yung mga fire. Kaya pinapabalik na namin yung mga fire na nag-respond doon. Fire Tinawagan namin due to what kasi po, sir? Come again, ma'am. Ano po ang pinagmula nung apoy? Hindi rin natin alam, katatanggap ko lang kasi tapos pinamobilize namin yung mga fire trucks. Okay, meron na ho tayong idea kung may mga nasaktan o may mga ilan po? Wala pa. Kaya lang na-contain na yung fires according to them. Alright. Maraming salamat po sa inyo, sir, no? Sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. Sige, Connie, maraming salamat din po. Yan naman po si Benguet Governor Nestor Fongwan.